No, Your Honor. Alam na this, sabi pa nila. Mag-file na lang po sa court, Ano po? Your Honor. Bakit no? Gusto ko lang malaman. Curious lang kami. Although karapatan mo yan, kasi wala namang pilitan, voluntary to. At hindi naman tatanggapin din sa korte yung resulta ng polygraph test. Gusto ko lang malaman, curious lang ako, bakit? Kasi usually kapag ikaw ay malinis ang konsensya mo at gusto mong makatulong para mapaayos yung imahe mo, ay kung talagang inosente ka, mag-oo ka, di ba? Parang ako, kung wala akong kasalanan, gusto ko malaman ng buong mundo, malinis ako, I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo, bakit? At kailangan pang bumulong ang iyong abogado. Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Ano po? Proper? Proper proceeding na lang po, Your Honor. Proper proceeding? Proper proceeding naman to. Senate hearing to. Ano mo ibig mo sabihin? This is an improper proceeding? Sa proper proceeding ka na lang? Ayan na. Sa court lang po, pwede mag-determine ng guilt ko po. Hindi, kasi Chairman, yeah, I know. Sabi ko sa kanina, voluntary ito. At yung resulta ng polygraph test, hindi tinatanggap sa korte. Nagets mo? Now, kung gusto mo maklear yung pangalan mo, makatulong itong polygraph test. This will clear you kung talagang inosente ka. Kasi dun sa polygraph test, malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Hindi po reliable yung kwan po. Ano po? Hello. Hello. Sige po. Bulong Pamor. Hindi po reliable yung kwan, yung Hindi polygraph test reliable. po, Your Honor. Ginagamit ito ng different authorities natin. Ginagamit ito ng NBI, PNP, FBI, CIA, ginagamit ito. So how can you say na it's not reliable? Sino ka ba para sabihin hindi reliable? Samantalang itong mga malalaking ahensya ng pamahalaan dito sa Pilipinas, maging sa abroad, Europe, US, ginagamit ito. Tapos ngayon, ikaw sasabihin mo, hindi reliable. Who are you to say that? Hindi po acceptable ng Supreme Court, Your Honor. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi acceptable sa korte. Oo nga. Pero yung reliability, it's not for you to say that. Because you're not an expert. Pero I'm telling you, sa ibang bansa, nag-rely sila sa kanilang pag-iimbestiga para to ferry out the truth. Sabi ko na sa iyo, alam mo yung FBI, Federal Bureau of Investigation, ginagamit to ng FBI. Maging yung CIA, ginagamit to, Central Intelligence Agency. Sa Europe, ginagamit to. Law enforcement sa iba't ibang bansa, ginagamit to. Sa Japan, ginagamit to. Pag sa screening process, para bago ikaw ay maging pulis, dumadaan ka sa tinatawag na polygraph test doon sa mga recruits sa Japan. So, now you're saying na hindi reliable, sino ka? Kasi dito malalaman, Mr. Freeman, kapag ikaw ay sinalang sa polygraph test at inabot ka ng nervyos dahil meron ka kinakatakutan, doon malalaman na ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Anyway, Yes. so hindi ka papayag? Ayaw? Hindi po, Your Honor. Okay. Okay. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator, abang- Senator Pimentel. Habang kausap na natin si Barangay Captain Brian Freeman. Ano po yung barangay nyo, Kapitan? Barangay Guy Centro 6 po, Your Honor. Centro 6 yan, ang Apari. Okay. Si Vice Mayor Alameda ay residente ng barangay. Meron pa bang sa anim na namatay in addition to the Vice Mayor na taga barangay nyo po, Centro 6? Wala na, Your Honor. Wala na si Vice Mayor. So, yung namatayan ka ng high profile constituent mo, resident mo, Vice Mayor nyo pa. So, gusto mo sigurong masolve itong krimen na to, Kapitan? Yes, Your Honor. Siyempre, ganyan dapat ang attitude. Namatayan ka as a kapitan
ano na mga kilos mo para nakita natin na gusto mong masolve itong krimen na ito? Pakiulit nga po, Your Honor. Ikaw, barangay captain ka, namatayan ka na isang residente, ambush pa, 6 ang patay, isa doon, residente mo, constituent mo. Kapitbahay ba? Kapitbahay mo. High profile yung pagkapatay. Ano pa, opisyalis pa ng bayan mo, mataas pa sa'yo, Vice Mayor. Siyempre, sabi mo, gusto niyo ito masolve, di ba? Ano na yung mga acts of cooperation mo na masasabi mo na nagpapakitang gusto mo masolusyonan itong krimen na ito? Willing po ako mag-participate sa court po, Your Honor. Pero yung, for example, yung hinihingihan ka lang ng mga CCTV footages na sana, hindi naman natin alam kung makakatulong o hindi, pero anong kinilos mo ron? Yung napakasimpleng request na yon, nagpakita ka ba ng kooperasyon mo? Na, o sige, tignan natin yung CCTV, baka may maitulong na footage doon para masolve itong krimen na ito. Ginawa mo ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Oh. Pero hindi mo alam, no? Hindi mo alam kung sira, kung may footage o wala. Opo, hindi ko po alam na sira po, Your Honor. Hanggang ngayon nga, parang lito ka pa rin. Kung sira o hindi, may footage o wala, hindi mo alam, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo Meron, alam. Your Honor, pero hindi po daw updated yung time, date, saka yung year po, Your Honor. Yun po ang sabi ni yung dalawang pulis na pumunta po sa barangay ko, Your Honor. Oh, ibig sabihin lang, siguro ang pagkaintindi ko, Mr. Chairman, siguro yung footage, wala yung time stamp or date stamp doon. Hindi tama, pero Opo, Your Honor. so wala na kayong effort malaman kung kailan ito. Ito yung last week, ito yung last month, ito yung kahapon, ito yung ngayon. Wala na kayong effort na gano'n. Dahil lang sa walang time stamp or date stamp, wala na, give up na. Ganun lang. Hindi na po bumalik yung mga kapulisan po natin, Your Honor. Pumunta na po sa kabilang barangay. Nga, sila yon. Pero ikaw, akala ko gusto mo masolve tong krimen na to. Wala nang effort pagkatapos nun. Hindi naman na bumalik yung mga kapulisan. So nakadepende nga sa kagustuhan din nila masolve ito. So parang hindi ka excited na masolve ito eh. Kasi kung ikaw ang kapitan, namatayan ka kapitbahay mo, vice mayor mo pa. Hindi ba proud ang barangay mo na sa'yo nakatira ang vice mayor ng bayan mo? Di ba? Proud kayo? Yes, Your Honor. Oh. Pinatay. Then yun lang, reactive ka lang. Humingi ang polis, hindi na bumalik ang polis, hindi ka na rin interesado na tulungan, masolusyonan ang krimen. Mr. Chairman, parang napaka-passive ng ating kapitan sa Centro 6 Apari, Cagayan. Kasi yung I'm sure highest ranking na niya yun eh. Highest ranking local government official na nasa barangay niya. Price possession mo nga yun eh. Price resident mo nga yun eh. Di ba? Kung pinatay yun, di siyempre, exert all effort ka, matulungan yung pamilya, constituents mo. Well, anyway, nakita po natin the passivity of our barangay captain. Thank you po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pwede Yes, mo kasingit? Isang tanong lang. Go ahead, Senator Tolpo. Mr. Chair, balik lang kay Barangay Chairman. Sino pong responsible sa pag-maintain ng CCTV ninyo sa barangay? At gaano po kadalas ninyo tinitingnan kung okay ba yung inyong CCTV, kung okay ba at gumagana? Sino po yon? Pag may nagpapa-review po yung CCTV. Hindi sir, yung tanong ko lang sagutin nyo. Sino po yung taong responsable sa pag-maintain ng CCTV para siguraduhin na maayos ang andar noon, na hindi sira, na hindi pumapalya? Sino yun? Buong konsil po, Your Honor. Sino po? Buong konsil po. Hindi, isang tao lang po yun. Hindi naman pwede lahat kayo, 10. Tapos lahat kayo nag-maintain ng camera, niloloko mo naman kami. Isang tao lang yan. Sino po yung nag-maintain? Senator Tolpo, the mere fact that sinabi ng
police na may hawak ng password nung CCTV niya, si Kapitan. So siya lang ang magtitinker-tinker nung system na yan. Kasi siya lang may hawak ng password. I'm leading to that sana. Kasi narinig ko ang sinabi ng PNP natin. Nabubulo na nga siya, hindi niya masagot eh. So, i-shortcut na natin. So, ikaw yung responsible na yon. Tama. So, dalawa lang ibig sabihin nito. Inutil ka o sinungaling ka. Hindi nga, dalawa lang. Kasi Hindi pa ako inutil sinungaling. ka, so hindi mo na-maintain. Kasi kung na-maintain mo yun, tamang maintenance dyan at on a regular basis, sinisiguro mo na maayos ang andar, then hindi ka inutil. Ginagawa mong trabaho mo. Okay? So, ngayon, walang CCTV, walang pakinabang ating mga otoridad sa investigasyon. Dalawa yon. Nagsisinungaling ka, napaka-inutil mo. Alin doon? Isa lang pipiliin mo. Or gusto mo bumulong ulit sa abogado? Sige, Wala po doon, Your anong gusto mong tawagin kita? Inutil o sinungaling? Wala po doon, Your Honor. Hindi, isa nga lang. Last na. Di ba tama ko? It's either inutil ka kasi hindi mo ginawa yung trabaho mo or nagsisinungaling ka sa amin dito. Alin dun sa dalawa? Ako, all of the above. Mas salamat, Mr. Chair. Thank you, Sir.